Bumalik sa normal ang paligid at tahimik siyang humarap sa grupo. Nagtanong ang isang agent kung spatial manipulation ba ang ginawa niya. Nalipat ang eksena sa opisina at sinalubong agad siya ng vice director pagkadating niya. Diretsahan itong nagtanong kung anong ginawa niya sa Golden Gate, ipinaliwanag niya na inilagay niya ang gate sa loob ng kanyang shadow space. Pagod na pagod siyang sumandal sa kanyang upuan, at sinabing sana ay hindi na niya muling makita ang lugar na yon. Pinagalitan siya nito, at sinabing puro reklamo siya, gayong ang ganda naman ng lagay niya, pero ipinagtanggol ni Ildu ang sarili niya. Sabi niya ay may limitasyon din siya, at sadyang mabigat ang trabaho. Sumang-ayon ang vice director at inilabas ang impormasyong hiningi niya. Sa monitor, lumitaw ang mga litrato ng lahat ng bagong recruit ng agency. Tapos, tinanong niya kung bakit bigla siyang nagkaroon ng interes sa mga rookie. May seryosong mukha niyang ipinaliwanag na may hinahanap ang mga natsyal, dahan-dahang gumagalaw sa screen ang mga litrato ng mga recruit. Pinag-isipan niya ang sitwasyon. Nang lumabas ang litrato ni Maruhan, sinabi ni Ildu na gusto niyang maintindihan kung bakit. Sa isang pangitain, isang kawan ng mga natsyal ang naghihintay sa isang madilim na lugar. Pagkatapos, isang higanteng nilalang ang nagsimulang sipsipin ang kanilang enerhiya. Nagpakita ang nilalang bilang isang reyna, isang malakas at nakakatakot na figura. Ipinaliwanag na kailangan nilang dalhin siya. Kailangan nila siya para sa isang mahalagang ritual. Napunta ang eksena sa isang gusali ng gobyerno, ang bagong pinagtatrabahuhan ng bida. Sa wakas ay dumating na si Maruhan, at huminto sa harap ng kanyang destinasyon ng may seryosong tingin. Mukhang kinakabahan siya sa sitwasyon, iniisip na napadpad siya roon sa kung anong paraan man. Sa isang mabilis na flashback, makikita nating umiiyak ang kanyang ina, hindi makapaniwalang naging public servant ang kanyang anak. Sabi ng nanay niya, maaari na siyang mamatay ng masaya at payapa. Ipinaliwanag na wala siyang ibang pagpipilian. Nagtataka siya kung paano siya makikisama roon. Bigla namang sumulpot ang isang lalaking naka-floral shirt, at sinabing dumating na rin siya sa wakas. Pagkatapos ay sinimulan niyang kaladkarin sa braso si Maruhan, habang nagrereklamo naman ang huli sa nanggagalit na amoy ng alak. Patuloy siyang hinila ng lalaki sa hallway habang kumakaway sa iba. Pagkatapos, hinarap ni Maruhan ang bago niyang kapitan. Tinanong niya kung bakit sa isla siya ipinadala imbes na sa Seoul. Tinawanan lang ng kapitan ang tanong niya, at tinukso siya, kaya naman asar na asar si Maruhan. Sa kabila nito, sa gitna ng tensyon, pinatuloy siya ng lalaki sa team habang binubuksan ang pinto. Dahil unang araw niya, kabado si Maruhan, at iniisip kung anong klaseng lugar ba ito. Dahan-dahang bumukas ang pinto, at tumambad ang isang madilim at nakakatakot na silid. Sa loob, isang lalaking nakapulang suit ang nakatitig sa kanya ng seryoso at nakakatakot. Sa isip niya, mayroon siyang kakaibang. Pangitain na ang mga tao ay parang mga hayop sa isang katayan. Nahilo siya sa nakita, at hindi makapaniwala sa kanyang iniisip. Biglang may sumigaw sa pangalan niya, at natauhan si Maruhan mula sa kanyang pagkakatulala, kitang-kitang nagulat. Tinanong siya ng lalaking naka-floral na polo kung bakit nakatayo lang siya roon, at pinapapasok siya. Pagpasok niya, nakita niyang normal lang ang opisina, medyo magulo pa nga. Napakamot siya sa likod ng kanyang leeg, litong-lito, dahil malayo ito sa inaasahan niya. Nagpakilala ang kapitan, sabi niya siya si Dakmango, at 12 taon na siya roon. Itinuro niya si Officer Giwan Yun, na 7 taon na sa team. Kasunod nito, ipinakilala si Officer Ibo Kim, na kumakaway habang nag-aalaga ng bonsai. At panghuli ang batang si Yosok Nam, na 1 taon na rito at tila napakaabala. Matapos ang pagpapakilala, pinaalis na ng kapitan ang lahat, at sinabing alam na nila ang gagawin. Walang naisagot si Maruhan. Unang trabaho niya ito, at wala siyang kaalam-alam kung saan magsisimula. Naupo siya sa kanyang desk, nakatulala sa kawalan, habang pinoproseso ang nangyayari. Tiningnan niya ang isa pang rookie, at naisip na buti na lang hindi lang siya ang bago rito. Para mabawasan ang pagkailang, siya ay bahagyang kumaway, sinusubukang maging palakaibigan. Ang isa pang rookie na si Eden ay tila hindi nagustuhan ang pakikipagkaibigan ni Maruhan. Tiningnan niya ito ng masama at bumulong sa sarili, nagtataka kung bakit siya tinititigan nito. Naisip ni Maruhan na nagkamali siya at hindi pala palakaibigan ang lalaki. Panay ang reklamo ni Eden tungkol sa pagpunta roon, kaya napaisip si Maruhan kung anong problema ng team na ito. Para malinawan, tinawag niya si Yosuk na nasa katabing desk. Namimili online si Yosuk, at sinamantala ni Maruhan ang pagkakataon na magtanong tungkol sa Island team. Nagbuntong hininga ang bata, at tinanggal ang kanyang headphones para ipaliwanag ang sitwasyon. Itinuro niya si Maruhan at sinimulang ipaliwanag kung paano gumagana ang Yellow Dust Task Force. Mayroon daw 13 pangunahing opisina sa mga malalaking lungsod ng bansa. Ang pinakamalalakas na agent, level 7 pataas, ang nakatalaga roon para sa mga importanteng misyon, pero may mga maliliit ding outpost gaya ng Gangwa Island, na iilan lang ang nakatira at mahihina ang mga monster. Dagdag niya,
Ang mga tinatapon, ang mga pasaway, at ang mga mahihina ay napupunta rito. Biglang naliwanagan si Maru. Han at naintindihan na kung bakit siya naroon. Naisip niya na lahat sila ay may kapintasan, pero nilinaw ni Yosuke na ang iba ay nag-volunteer lang. Sa kuryosidad, nagtanong siya kung sino sila, pero isang malakas na ingay sa bintana ang pumutol sa kanilang usapan. Biglang pumasok si Chan na mukhang pagod na pagod. Nagulat si Maruhan nang makita siya. Mukha itong lito, at nagsimulang magpunas ng mukha na parang kagigising lang. Pinagalitan naman siya ni Officer Giwan, at sinabihan si Officer Kang na umuwi na muna at magpahinga, pero naupo lang siya sa kanyang desk, at sinabing wala naman siyang gagawin sa bahay. Pabulong na. Nagpaliwanag si Yosuke na siya ang isa pang nag-volunteer na pumunta sa isla. Sinulyapan siya ng babae. Nagtataka kung paano napunta rito ang kakaibang rookie na ito. Ipinaliwanag na mayroon siyang kakaibang nakaraan tungkol sa pagkawala ng alaala. Nang marinig ito, nagulat si Maruhan at napasigaw sa hindi makapaniwala. Nagtanong siya kung may hazard pay ba, at kinumpirma ito ni Yosuke. Bumilis ang tibok ng puso niya nang mapagtantong kailangan nilang itaya ang kanilang buhay laban sa mga nachal. Pero binalitaan siya ni Yosuke na ang bonus ay 5 beses ng buwan ng sahod, na ikinagulat niya, saglit na. Natulala si Maruhan, sinusubukang intindihin ang ganoon kalaking halaga. Sa isang iglap, naging masaya siya, nang mapagtantong aabot ito ng mahigit 100 milyon sa isang taon. Sa tuwa, bumalik siya sa kanyang desk, habang tinatanong ni Yosuke kung mayroon pa siyang ibang katanungan. Ibinalik ni Yosuke ang kanyang headphones, at sinabing maghintay na lang ng natural alert. Medyo nainis si Maruhan, iniisip kong ang trabaho ba ay ang maghintay lang ng sirena. Tiningnan niya ang alert device sa pader, na tahimik at hindi umiilaw. Mabagal na lumipas ang oras sa tahimik na opisina habang tumitiktak ang orasan, pagkatapos ay uminom siya ng kape at isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Natuwa siya. Iniisip na ito na ang pangarap na trabaho, madali na at may napakalaking sahod. Samantala, nag-inat ang kapitan, humihikab sa pagkabagot dahil sa bagal ng araw, lumingon siya at sinabi sa lahat na malapit na ang oras ng uwian. Pero bago iyon, lumapit siya sa desk at kinuha ang atensyon ng 2 rookie ng team. May ngiti sa kanyang mukha, tinanong niya kung kumusta ang kanilang unang araw at kung may mga tanong ba sila. Sumagot si Eden ng nakasimangot, sinabing wala siyang gustong malaman, pero itinaas ni Maruhan ang kanyang kamay at sinabing mayroon siyang itatanong. Gusto niyang malaman kung ano ba ang mga nachal, at saan ba talaga nanggaling ang mga nilalang na ito. Naiilang ang kapitan sa tanong at napakamot na lang sa kanyang mukha, hindi alam ang isasagot. Sinabi ni Yose na, wala naman itong silbi, dahil ang trabaho lang nila ay sumunod sa utos at humuli ng mga halimaw. Hinding-hindi matanggap ni Maru ang narinig, pakiramdam niya ay sobrang kalokohan nito. Pero pinilit niyang ngumiti at sinabing baka pinapangunahan lang siya ng kanyang isip. Tutal, hindi naman niya alam na totoo palang may mga ganoon, kaya nagpasya siyang hayaan na lang ito. Nagbago ang eksena sa isang dambuhalang gusali sa gitna ng gabi, ang punong tanggapan ng organisasyon. Sa loob, sumakay ang bisedirektor na si Yong Yun sa elevator pababa sa isang sikretong palapag. Ipinapakita sa panel na ang destinasyon ay isang misteryosong palapag na may markang letrang B. Pagkabukas ng mga pinto, agad siyang lumabas ng elevator. Naglakad siya sa madilim na pasilyo, at nakarating sa isang makabagong laboratorio kung saan naghihintay sa kanya ang direktor na si Ilu Jong. Humarap ito sa kaniya nang magkakrus ang mga braso, at tinanong ang tungkol sa mga resulta. Nagpakita ang bisedirektor ng mga graph at nagulat na bumalik na sa normal ang mga pattern ng pag-atake ng mga natsyal. Muling humarap ang direktor sa kumikinang na tubo, maingat na hinahawakan ang salamin habang nag-iisip ng malalim. Sa loob ng lalagyan, may gintong alikabok na dahan-dahang gumagalaw, na tila ba may sarili itong buhay. Pagkatapos ay tinanong niya kung natuklasan na ba ang dahilan sa kakaibang kilos ng mga halimaw. Sumagot ang bisedirektor na hindi pa, pero hinala niya ay papalapit na ang araw ng paghuhukom, pero tinitigan ni Ilu ang figura sa loob ng tubo at sinabing walang paraan para malaman ang sagot. Pagkatapos ay nagbigay siya ng malinaw na utos, sinabihan siyang siguraduhin na hindi pag-uusapan ng mga kapitan ang tungkol sa araw ng paghuhukom. Bumalik ang eksena sa restauran kung saan nabilaukan, at napasigaw si Maruhan, gulat na gulat sa narinig niya. Pinag-uusapan ng kapitan ang araw ng paghuhukom at nagtataka kung ano ang saysay nito. Agad niyang binago ang kaniyang isip at sinabing kailangan pa nilang tanggapin ng maayos ang mga baguhan, tumayo si Maruhan. At iginiit na malaman kung ano ba talaga ang araw ng paghuhukom na iyon. Kalmadong kumakain ang kapitan habang nagpapaliwanag na sa loob ng isang taon, lalamunin ng paghahari ng mga natsyal ang buong mundo. Kasunod nito ay makikita ang isang pangitain ng propesiya kasama ang hukbo ng mga halimaw, na walang awang sumasalakay sa lahat ng dako. Namutla ang binata sa takot, napalunok na lang habang iniisip na talagang katapusan na nilang lahat.
Pagkatapos ay sininyasan siya ng kapitan na manahimik at nagbabala na ang impormasyong ito ay isang mahigpit na lihim. Tila walang pakialam si Officer Giwan at nag-alok pa ng isang toast, sinasabihan ang lahat na uminom hanggang sa mawalan ng malay. Sa tabi nila, kalmado lang na sumisimsim ng kaniyang beer si Officer Ibak Kim, ni hindi man lang natinag sa balita. Samantala, nilalaro naman ni Yosuk ang kaniyang cellphone, dahil sa pagkabagot, at iniisip na lang na gusto na niyang makauwi agad. Kumakain naman ng skewer si Chan Kang habang sinasabihan silang dahan-dahan lang. Hindi mo raw kasi alam kung ano ang mangyayari bukas. Habang nangyayari ito, nakayukong umiinom si Eden, nagtatanong sa sarili kung bakit ba siya narito. Nagpatuloy ang kasiyahan habang nagdiriwang ang grupo at napapagalitan ang kapitan dahil sa sobrang pag-inom. Si Maruhan naman ay tulala pa rin, hindi maintindihan kung bakit parang wala lang sa lahat ang nangyayari. Nagbago ang eksena at isang maliwanag na ilaw ang nagningning. Sa tuktok ng isang malayong bundok sa gitna ng gabi, naibunyag na ang liwanag ay nagmumula sa isang templo ng Nachal na nagsimulang magliwanag ng napakatindi. Sa loob ng tarangkahan, may gintong enerhiya na nagsimulang umikot na lumilikha ng tila isang vortex. Biglang may mga dambuhalang kuko na lumabas mula rito na nagpapahiwatig na may paparating na kung ano. Pagkatapos, marami pang kuko ang lumitaw. Mula sa portal, hudyat ng pagdating ng maraming halimaw. Bigla namang tumunog ang mga cellphone ng lahat. Nagpapakita ang mga ito ng isang babala ng panganib. Huminto ang buong team sa kanilang ginagawa at lalong nagulat sa tawag na iyon. Nagkomento si Officer G1 na nakapagtatakang makakuha ng natural alert sa gabi dahil naging tahimik naman ang mga nagdaang araw. Eksaktong sandaling iyon, tumayo si Chan Kang at buong tiwalang sinabi na siya na ang bahala rito. Nag-alok naman si Eden na sasama. Mahiyain pa niyang hawak ang kaniyang apron, pero binigyan lang siya nito ng isang malamig na tingin at agad na tinanggihan ang kaniyang tulong. Pagkatapos, ikinagulat ng lahat nang sabihin niyang isasama niya si Maruhan na halos mabilaukan pa sa sarili niyang laway. Nagbago ang eksena sa isang puting kotse na mabilis na humaharurot sa madilim na kalsada sa kalagitnaan ng gabi. Sa loob ng sasakyan, nakaupo si Maruhan sa tabi ng driver at halatang halata ang kaba sa sitwasyon. Iniisip pa rin niya ang tungkol sa propesiya at nagtatanong kung ano ang gagawin niya kapag nangyari na ang pagsalakay. Bigla siyang tinawag ni Chan Kang sa kaniyang pangalan. Nahimasmasan siya mula sa pagkakatulala at sumagot na nakikinig siya. Sinabihan naman siya nito na baliwalain na lang ang propesiya. Naguguluhan si Maruhan at nagtanong kung paanong hindi ito mag-aalala sa katapusan ng mundo. Habang nagmamaneho, ipinaliwanag ng babae. Natiyak na may plano na ang mga nasa itaas at mayroon silang malalakas na ahente. Habang nagniningning ang kaniyang mga mata, sinabi niyang ang dapat nilang isipin ay ang pagpatay sa mga Nachal sa isla. Tiningnan siya ng binata at naisip na kahit nakakatakot ito, mayroon pa itong ibang katangian. Dahil dito, namula si Maruhan, dahil para sa kaniya ay napakaangas at hanga-hanga ng ugali nito. May nakakalokong ngiti sa kaniyang labi, masaya siya. Dahil wala pang sinuman ang pumuri sa kaniya noon. Sa isang flashback, makikita natin ang alaala niya tungkol sa isang lalaking may kapangyarihang lumamon na nagpahanga sa kaniya. Naguluhan si Maruhan sa salitang iyon at tinanong kung ano ba ang ibig sabihin ng lumalamon. Naalala niya ang nakakita siya ng isang kakaibang halimaw at nagtaka kung isa ba itong mapanirang Nachal. Sa sobrang lito, nagtanong siya, anong klaseng kapangyarihan ang meron ka? Na hinahayaan kang lumamon ng mga halimaw. Ngumisi ang babae at nagpaliwanag na ang kapangyarihan niya ay literal na kainin ang isang Nachal. Sobrang natakot ang binata. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Gulat na gulat siyang nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Nang hindi na mamalayan na sa kanya pala ang kapangyarihang iyon. Biglang may lumitaw na halimaw sa harap nila. At nagpakawala ito ng isang nakakatakot na sigaw. Bago pa siya makakilos, may biglang isinaksak sa bibig ng nilalang. Pinigilan ni Chana ang halimaw. At sinabihan itong tumahimik habang mahigpit itong hawak. Nagpanik si Maruhan nang mapagtantong pinapakain sa kanya ang nakakadiring bagay na iyon. Masayang ngumiti ang babae at nagpaliwanag na kapag kinagat niya ang isang Nachal, hindi na ito gagaling. Hinimok siya nitong subukan na. Nakatayo lang siya doon at diring-diri sa ideyang iyon. Pero naalala ni Maruhan na espesyal siya at kailangan niya ang kanyang kapangyarihan. Para palakasin ang loob, sinubukan niyang isipin na galamay lang ito ng pusit. Parang appetizer lang bago ang tunay na pagkain. Nilakas niya ang kanyang loob. Ibinuka ang bibig ng may takot at naghandang kumagat. Pero nang oras na, parang kuting lang siyang ngumatngat ng konti. Umiiyak siyang nagreklamo na sobrang dumi at nakakadiri nito. Dahil dito, pati ang halimaw ay naawa na sa kanya. Sa inis, sinigawan siya ni Chana na tapusin na ito agad. At sa wakas, kagat malaki na ang ginawa ni Maruhan. Nagbalik ang eksena sa opisina, makikita na lumipas na ang mahabang oras. Bagsak si Maruhan sa kanyang lamesa habang bumubulong na. Papatayin siya ng trabahong ito. Bigla namang lumapit sa kanya si Eden.
Inasar siya ni Eden at tinanong kung nagsusuka ba siya tuwing pumupunta sila sa field. Galit na lumingon ang binata. Tinanong niya kung ano bang problema nito. Hindi maintindihan kung bakit siya nito kinakantsawan. Pero sumabog si Eden at sumigaw na, dahil sa kanya. Hindi pa siya nakakatapak sa field kahit minsan, patuloy siyang nagrereklamo, at sinabing palagi na lang siyang iniiwan ni Officer Kang. Galit na umalis si Eden, at tinawag si Maruhan na walang kwenta, na talagang nagpainit ng ulo ng rookie. Pero mabilis din siyang kumalma. Inamin niya sa sarili na may punto ang lalaki. At kailangan niya talagang paghusayan ang kanyang kakayahan. Sa gitna ng hapon, muling tumunog ang natural alarm na nagbigay ng tensyon sa buong opisina. Agad na tumayo si Chanakang at malakas na tinawag ang pangalan ni Maruhan, pero nang tignan niya ang lamesa nito, wala na siya doon. Dinala tayo ng eksena sa pintuan ng banyo ng mga lalaki, na bahagyang nakabukas. Sa loob, nandoon si Maruhan na nakayuko. Dumaraing siya at pakiramdam niya ay masama ang kanyang loob. Nawawalan na siya ng pag-asa, sinasabunutan ang sarili habang iniisip kung paano siya makakakain. Sabay buntong hininga. Nalungkot siya dahil nakakuha siya ng ganoon kadiri at nakakatakot na kapangyarihan. Napagdesisyonan niyang lumiban muna sa training. Paika-ika siyang lumabas ng banyo. Pakiramdam niya ay hihimatayin siya. Pero bigla siyang napatigil nang makaharap si Chanakang. Nagulat siya sa biglang paglitaw nito. Seryosong nakatitig sa kanya ang babae at tinanong, "Nagtatago ka ba?" Sinubukan niyang magdahilan at sinabing na food poisoning siya dahil sa natsyal. Napabuntong hininga na lang ang babae sa corny niyang rason. Mukhang nadismaya ito at diretsahang sinabi sa kanya na hindi siya bagay sa ganitong klase ng trabaho. Ipinaliwanag nito na hindi dahil may kapangyarihan siya ay kailangan na niyang maging agent. Pwede naman siyang pumirma na lang ng mga papel at mabuhay ng may nagbabantay sa kanya habang buhay. Natakot si Maruhan sa ideyang yon. Nagreklamo siya na masyado itong nakaka-stress at pakikialam sa kanyang privacy. Pero sabi ni Chana, mas mabuti na iyon kaysa mamatay. Ang mga mahihinang tulad niya ay hindi nabubuhay doon. Ang mas malala pa, nagbabala ang babae na ang mga katulad niya ang nagpapahamak sa mga sibilyan. Nang may matalim na tingin, sinabi ni Chana na kung hindi niya kaya ang trabaho, umalis na lang siya. Pagkatapos ay tinapakan nito ang kanyang paa. Tinakot siya nito at sinabing kailangan na nila ang kanyang pwesto dahil kulang na sila sa tao. Dahil wala nang matakbuhan, napaatras ang binata. Pinagpapawisan ng malapot dahil sa tindi ng pressure. Matapos bitawan ang mga salitang iyon, tumalikod na ang babae at umalis. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng hallway. Pinanood niya itong maglakad palayo. Iniisip pa rin ang ultimatum na kabibigay lang sa kanya. Sa opisina, lumipas ang hapon. Nanatiling tahimik ang paligid. Biglang tumingin ang kapitan sa paligid at nagtanong kung may nakakita ba kay Officer Han. Kinagabihan, nagtatrabaho pa rin si Chana at nagtataka kung nasaan na siya. Nagbago ang eksena sa isang tulay. Ang tulay na iyon ay nagdurugtong sa isla, at na nagpapakita ng isang payapang tanawin. Nandoon si Maruhan, nakatayo sa gitna ng tulay. Malalim siyang nag-iisip habang nakatingin sa malayo. Nag-inat siya at napagtantong tama nga ang babae. Mas gusto na niyang bantayan siya kaysa mamatay. Nang makapagdesisyon na, kinuha niya ang kanyang cellphone at tatawagan na sana ang kanyang nanay para sabihing magre-resign na siya. Inisip niya na sa loob ng isang taon ay mamamatay din naman ang lahat. Kaya wala nang kwenta ang trabahong ito. Sinagot na niya ang tawag. Pero bago pa siya makapagsalita, napatigil siya sa paglalakad. Gulat na gulat siya sa narinig niya sa kabilang linya dahil sa taranta. Tinanong niya kung nasaan ito. Hindi makapaniwala sa narinig. Sa masayang boses, sinabi ng kanyang nanay na namamasyal siya sa Inong. Nasa bundok ang nanay niya kasama ang isang kaibigan. Tarantang sumigaw si Maruhan sa phone dahil binalaan na niya itong huwag na huwag pupunta roon. Dahil mahina ang signal, sinabi ng nanay niya na hindi siya marinig ng maayos, kaya lalo itong kinabahan. Tapos, binanggit niya ang isang kakaibang dilaw na alikabok na unti-unti nang bumabalot sa buong gubat. Sinubukan niyang sumigaw ulit, pero napuputol na ang linya. Biglang nawala ang boses niya at naputol ang tawag. Tulalang naiwan si Maruhan, desperado at wala nang magawa. Nanigas siya sa takot dahil alam niyang kapag may dilaw na alikabok sa bundok, ibig sabihin ay may malapit na natsyal. Napunta naman ang eksena sa isang team. Sa bundok na binalaan tungkol sa isang level 5 na natsyal. Isa sa mga agent ang biglang na-distract. Tumingin siya sa gilid na tila may nakitang kakaiba, at bigla siyang hinila sa balikat ng partner niya at tinanong kung anong ginagawa niya. Nakuha ang atensyon niya, at sa mismong sandaling yon, sabay silang napatingala at nagulantang nang makakita ng isang monster sa mga puno. Nakayukod sa isang sanga, nilalantakan ng monster ang biktima nito, at deadma lang sa mga agent sa baba, gamit ang matatalim nitong ngipin. Isang masamang kislap ang lumitaw sa kaisa-isa nitong mata. Nang ma-realize ang panganib na kinakaharap ng kanyang ina, sumigaw si Maruhan at kumaripas ng takbo sa sobrang taranta.
Ang isa sa mga agent ng lokal na team ay sagad na ang pasensya, halos hindi na makahinga sa pagod. Shock siya dahil ang isang level 5 na Nachal ay tinalo ang buong team ng mag-isa. Sa isang brutal na atake, ang nilalang ay basta-basta na lang. Pinunit ang leeg ng isa sa mga agent. Tamang-tama namang dumating ang team captain ng huli at humingi ng paumanhin dahil hindi siya nakarating agad. Sumigaw siya sa rookie na tumawag ng backup habang ginagamit ang kanyang kapangyarihan para gumawa ng maraming clone. Sumunod naman agad ang rookie at tumakbo para sundin ang utos ng kanyang kapitan. Ang punta niya ay sa isang restricted area kung saan matatagpuan ang tanging paraan ng komunikasyon. Doon niya nahanap ang isang emergency phone at dali-daling binuksan ang metal na kahon. Habang namimilipit sa sakit, gumamit siya ng telepono dahil hindi gumagana ang mga cellphone nila dahil sa kapal ng alikabok. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang modernong opisina. Sa Seoul, ang command center para sa mga operasyon. Doon, natanggap ni Vice Director Yong Yon ang desperadong pakiusap ng grupo. Itinuro niya ang mapa habang ipinapaliwanag ang panganib kapag nakawala ang Nachal mula sa containment area. Nagbabala siya na kapag nangyari yon, talagang hindi na maiiwasan ang pagkamatay ng mga sibilyan, lalo na't umaaligid na ang halimaw. Duguan ang mukha nito at handa ng sumalakay. Naging totoo na ang bangungot at nilamon ng gulo at pagkawasak ang buong kalsada. Sa sahig, isang backpack ng bata na may bahid ng dugo ang nagpapakita kung gaano kalupit ang pag-atake ng halimaw. Sa sobrang galit, sumigaw si Vice Director Yong Yon na wala na silang oras na dapat pang sayangin. Pagkatapos, inutusan niya ang lahat ng mga ahente na maghanda na. Tatapusin na nila ang Nachal ng tuluyan. Samantala, isang kotse ang mabilis na humaharurot sa kalsadang patungo sa bundok. Bumaba si Maruhan, nagpasalamat sa driver, at desperadong tumakbo papunta sa main trail, pero may harang na ang buong lugar. May karatulang nagbabala na pansamantalang nakasara ang daan, kaya sinimulan niyang hanapin ang kanyang ina sa mga taong nailigtas na. Doon niya napagtanto na wala siya sa grupo, at nakakulong pa rin sa kung saan doon sa itaas. Sa desperasyon, sinabi niya sa isang ahente na kailangan niyang umakyat dahil nandoon pa ang nanay niya sa bundok pero pinigilan siya ng lalaki. Sinabi nitong delikado dahil sa mga mababangis na hayop sa lugar, kaya nagalit si Maru at isinigaw na alam niya ang tungkol sa Nachal. Bigla na lang siyang tumakbo lampas sa mga tao. Para makapag-shortcut, sinimulan niyang akyatin ang isang matarik na bangin na ikinagulat ng mga ahente. Hirap na hirap siyang kumapit sa mga bato, gamit ang buong lakas niya para mahila ang sarili paakyat. Habang umaakyat, isinigaw niya sa kanyang ina na kumapit lang at malapit na siya. Nakatutok ang eksena sa masukal at maalikabok na kagubatan. Ipinapakita nito ang malaking panganib na naghihintay sa kanya. Sa bundok naman, makikita ang isang babaeng namamagang maigi ang bukong-bukong pagkatapos ng isang mas. Tinutulungan ng nanay ni Maru ang babae, at nagpaliwanag ito na natisod siya dahil nabulag siya sa alikabok. Biglang lumingon ang nanay ni Maru sa isang mabilis na kilos na ikinalito ng babae. Pagkatapos, nag-alok siyang buhatin ito. Naantig ang babae sa kabutihang loob na iyon, pero biglang may napansing kakaibang gumagalaw sa gitna ng alikabok ang nanay ni Maru, kaya agad siyang naging alerto. Isang anino ang mabilis na dumaan, hudyat na may paparating na napakabilis. Naniningkit ang kanyang mga mata habang sinusubukang tukuyin ang panganib na paparating sa kanila. At mula sa gitna ng alikabok, isang dambuhala at kakaibang kamay ang lumitaw, handang umatake. Nanlaki ang kaniyang mga mata sa tindi ng takot nang mapagtanto niya ang itsura ng halimaw na nasa harap niya mismo. Sa eksaktong sandaling iyon, si Maru ay nagawang akyatin ang matarik na bangin at sumigaw sa tuwa nang mahanap niya ang kaniyang nanay. Gulat na gulat ang kaniyang ina nang makita siya at tinanong kung anong ginagawa niya sa ganitong klaseng lugar. Ipinakita ni Maru ang kaniyang telepono at ipinaliwanag na nahanap niya ito dahil sa litratong ipinost nito online. Inusisa naman siya ng kaniyang nanay kung bakit wala siya sa trabaho. Pasigaw na sumagot si Maru na wala na iyong silbi dahil nasa gitna sila ng isang mapanganib na sitwasyon. Napatingin naman ng may paghanga ang isa pang babae, habang nagbibiro ang kaniyang nanay na ang tanging kailangan na lang ng kaniyang anak ay isang girlfriend. Sinigawan ni Maru ang kaniyang ina na hindi ito ang oras para magbiro, at kailangan na nilang umalis agad doon. Bigla na lang, may narinig siyang kakaibang ingay at napansin niyang may gumagalaw sa malapit. Pagtingala niya, nakita niya ang kamay ng halimaw sa taas ng isang puno. Nagbabala siya na nandito na ito. Nagliliwanag ang mata ng Nachal sa dilim, habang may masamang ngisi sa mukha ng nilalang. Napako si Maru sa takot, habang ang puso niya ay kabit-kabit ang tibok dahil sa tindi ng tensyon. Natataranta na siya, at hindi na alam ang gagawin para makatakas sa sitwasyong ito. Naalala niyang lagi siyang nahihimatay tuwing nakakakita ng Nachal, kaya malaking problema ito. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi dahil hindi niya maprotektahan ang sarili niyang ina mula sa halimaw. Napansin ng nanay niya na pasuray-suray na siya sa dulo ng bangin. Sa pag-aakalang mahuhulog na siya, at dahil hindi na makontrol ang sarili, biglang hinimatay si Maru at bumagsak na walang malay sa lupa.
Pagkakita rito, isinigaw ng nanay niya ang kanyang pangalan, bakas ang matinding desperasyon. Lumingon ang halimaw at humanda ng sumugod. Tumalon ang Nachal mula sa puno ng buong lakas, diretso sa nanay ni Maru. Mabilis itong sumugod sa kanila, at sila ay nagulat nang makitang papalapit sa kanila ang halimaw. Sa tindi ng desperasyon, sumigaw si Maru, habang papalapit na ng papalapit ang halimaw. Humahanda na ang halimaw para sa huling birada. Pero sa huling sandali, napatisod si Maru, at nahulog mula sa bangin. Tulala si Maru, akala niya ay huli na ang lahat para iligtas ang kanyang ina nang biglang may tumama sa halimaw. Iyon pala ay tinamaan ng Nachal ng mga kristal na kutsilyo na bumaon sa likod nito. Ang kanyang ina, nalito sa nangyayari, ay kinausap si Maru. Tungkol sa kakaibang nilalang na nakabulagta roon, pero biglang sumigaw sa takot ang kanyang ina, at tinanong kung ano ang mga bagay na nakapalibot sa ulo ni Maru. Nagulat si Maru nang makitang may mga kristal na kutsilyong lumulutang sa paligid niya. Nagpanik siya, nagpupumiglas at napasigaw. Isinisigaw niya ang tungkol sa mga kutsilyong lumilipad sa tabi niya. Pero bigla siyang natauhan at napagtantong ito ang kapangyarihang ginamit ng huling Nachal. Nakaramdam siya ng matinding kirot, na tila may pumupunit sa loob ng kanyang katawan. Isang kakaibang bukol ang namuo sa likod niya, sa ilalim ng kanyang damit, biglang may isang kristal na kutsilyo na sumulpot mula mismo sa kanyang likuran. Ang ibang mga talim ay lumulutang na sa paligid niya, kaya lito na lito siya. Sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri, nadiskubre niya na kaya niyang kontrolin ang mga kristal sa hangin. Napaisip siya kung paano niya nagagamit at nakokontrol ng maigi ang kapangyarihan ng Nachal. Sa kanyang isip, naalala niya na ang kapangyarihan niya ay ubusin ang Nachal para hindi na makapagpagaling ang mga ito. Pero biglang nagliwanag ang lahat at napagtanto niyang nakukuha rin niya ang kapangyarihan ng sinumang kinakain niya. Puno ng kumpiyansa, naniwala siya na kung magagamit niya ito ng maayos, mapapatay niya ang isa pang halimaw. Nag-iba ang eksena at makikita ang tumba ng Nachal. Nagtataka ang halimaw kung bakit hindi ito nahuli ng lokal na team. Biglang may isang lalaking naka-Amerikana ang lumapit sa tumba ng agent. Nanginginig sa takot ang agent sa sahig. Habang nahihirapang bumawi mula sa pagkabigla, iniangat niya ang kanyang ulo at tumitig. Tumitig siya sa misteryosong figurang iyon. Tinanong siya ng lalaki kung ayos lang ba siya, pero paralisado ang agent at hindi makapagsalita. Maya-maya lang, dalawang lalaki mula sa Seoul office, sina Nero at Nambol, ang dumating na may dalang kayabangan. Ang isa sa kanila ay agad na ginisa ang agent, tinatanong kung paanong nakatakas ang Nachal sa kanya, nanginginig sa takot ang agent habang nagbabala sa kanila. Binalaan niya silang mag-ingat dahil pinatay ng halimaw ang buong team nila, pero isa sa mga lalaking naka-Amerikana ang hindi naniwala sa kanya. Ang team captain nila ay isang malakas na level 7. Ang isa pang agent ay naging interesado, at gustong malaman kung ano ang kapangyarihan ng level 5 na Nachal. Biglang nagliwanag ng matindi ang mata ng halimaw, na nagpapakitang ang kapangyarihan nito ay salamin. Nakaramdam si Maru ng kakaibang pagkahilo. Nagtataka siya kung ano ang liwanag na iyon. Pagkatapos nito, ang katawan ng Nachal ay nagsimulang mamaga. Lumulobo ito na tila nagbabago ang anyo. Maya-maya, may ilang kristal na tusok-tusok ang sumulpot sa likod nito. Ipinakita nito ang kakayahan nitong manggopya ng kapangyarihan. Tulala si Maru, dahil sa wakas ay naintindihan na niya ang ginawa ng halimaw. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, ginamit ng halimaw ang kinopyang kapangyarihan at nagpaulan ng mga tusok-tusok sa kanya, sapul na sapul si Maru. Tumalsik siya sa tindi ng impact at napasigaw sa sakit, habang ang buong katawan niya ay tinusok ng matatalas na kristal ng halimaw. Kahit sugatan, nanatiling nakatayo si Maru, habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Nagulat siya sa lakas ng kapangyarihang ito. Napagtanto niyang ginamit ng halimaw ang parehong kapangyarihan na meron siya. Dahan-dahang lumapit ang Nachal sa kanya, handa nang tapusin ang laban. Biglang nagliwanag muli ang mata ng nilalang, kinokopya ang susunod niyang galaw. Sinubukan ni Maru na hugutin ang isa sa mga kristal mula sa kanyang mukha. Ginawa ring iyon ng halimaw sa kanya, agad niyang naintindihan na ang kapangyarihan ng halimaw ay ang sumalamin at manggopya ng kahit ano. Para subukan ang kanyang hinala, itinapon niya sa lupa ang mga kristal na hinugot niya mula sa kanyang katawan. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng isang kakaiba at hindi inaasahang galaw. Gumawa siya ng heart gamit ang kanyang mga daliri. Nalito ng husto ang halimaw sa ginawa niya. At gaya ng inaasahan, agad na kinopya ng Nachal ang galaw na iyon. Ginawa ito ng halimaw kahit hindi nito alam ang ibig sabihin. Nadiri si Maru sa nakita niya dahil ang panggagaya nito ay mukhang nakakadiri at kakaiba. Nang makitang sugatan ang kanyang ina, isinigaw ng kanyang ama ang pangalan nito, bakas ang pag-aalala, pero agad na tumakbo si Maru papunta sa nanay niya. Tinanong niya kung ayos lang ba ito matapos ang gulo. Sa eksenang ito, makikitang may malalim na sugat din ang kanyang ina sa tuhod nito. Siya ay naalala niyang hindi naghihilom ang mga tao sa gitna ng alikabok, at winarnan siya ng kanyang tatay na dumadaloy na ang dugo sa kaniya. Itinaas ni Maru ang kaniyang damit at sinabing,
Ayos lang siya dahil kusa namang gumagaling ang kaniyang mga sugat. Tinitigan niya ng matalim ang halimaw, determinadong protektahan ang kaniyang nanay anuman ang mangyari. Pagkatapos ay sinabihan niya silang magtago para hindi sila mapahamak. Naguguluhan naman ang kaniyang nanay at tinanong kung ano ba talagang balak niyang gawin. May kasamang kumpiyansang ngiti, ipinaliwanag ni Maru na tungkulin niya bilang isang public servant. Naprotektahan sila. Sabi niya ay babalik din siya agad at bigla siyang sumugod sa Nachal nang walang pag-aalinlangan. Sa isang malakas na tulak, gumawa siya ng distansya para bumuelo laban sa kaaway. Pagkatapos ay kumaripas siya ng takbo patungo sa halimaw sa abot ng kaniyang bilis habang naghahandang umatake. At sa isang mabilis na galaw, sinalya niya ang nilalang ng buong lakas. Pareho silang nagpagulong-gulong. At sabay na nahulog mula sa bangin. Isinigaw ng nanay niya ang pangalan ni Maru, hiyang-hiya at durog na durog ang puso sa nasaksihan niyang eksena. Wala silang nagawa kundi panoorin ang ilang mga ibon na nagliparan palayo dahil nabulabog sa pinagbagsakan. Pinakita sa eksena si Maru na nakahigang sugatan sa itang nakaumos na bahagi sa gitna ng bangin. Pero sa kabila ng lahat, bigla siyang nagising. Patunay na hindi pa siya tapos lumaban. Punong-puno ng sugat, kinaladkad ni Maru ang sarili sa lupa, pilit na bumabangon. Tinignan niya ang nakatumbang halimaw at nagdesisyong kailangan niya itong ilayo sa kanyang nanay. Ang plano niya ngayon ay kumapit lang hanggang sa dumating ang Mountain Rescue Team. Samantala, ang mga agent mula sa Seoul, sina Nero, at Nambul ay dumating sa lugar at naguluhan sila. Nakita nilang tumba na ang buong lokal na team at pinalilibutan ng maraming Nachal clones. Isang kawan ng magkakamukhang halimaw ang lumalapit, kaya lalong tumitindi ang tensyon. Naguguluhan si Nambul. Nagtataka kung bakit ang daming magkakamukhang Nachal sa paligid. Pero pinaliwanag ni Nero na malamang ay kinopya ng Mirror Nachal. Ang kapangyarihan ng Captain na mag-clone. Humanda ang mga nilalang na umatake, hudyat na hindi pa tapos ang laban. Inisip ni Nero na kapag nahanap nila ang tunay, mawawala ang mga clone, pero hindi niya alam kung paano ito mahahanap. Pero walang pakisinambul sa strategy at sumigaw na ang tanging paraan ay patayin silang lahat. Pagkatapos ay tinipon niya ang kaniyang enerhiya habang naghahanda ng isang dambuhalang atake gamit ang kaniyang kamao. Nagliwanag ang kaniyang kamao sa tindi ng lakas, handang magpakawala ng malupit na pinsala. Sa isang suntok lang sa lupa, gumawa siya ng pagsabog na nagpatilapon sa lahat ng mga clone. Napailing na lang si Nero dahil sa tingin niya ay hindi naman kailangan ang ginawa ng kaniyang partner. Napagtanto niyang wala doon ang orihinal. At nagtataka kung nasaan nagtatago ang totoong halimaw. Sa malayo, ang totoong Nachal ay hinihigop ang dilaw na alikabok para palakasin ang sarili nito at ituloy ang laban. Pagkatapos ay nagluwa ito ng ilang mga kristal na diretsyong nakatutok kay Marusa. Bangin. Nabwisit si Maru nang ma-realize niyang ang bilis mag-heal ng pesteng halimaw na to. Dahil sobrang abala nito sa kanya, siya ay ika-ikay na lumayo, sinusubukang mag-isip ng bagong plano. Bigla, isang kakaibang boses sa utak niya ang nagpakaba sa kanya. At nagbigay ng nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata. Sa sobrang galit, sinigawan niya ang halimaw na huwag nitong gagayahin ang nanay niya, habang dinuduro ito. Dahil doon, isang matinding lakas ang kumawala, pero sumablay ito sa target. Nadismaya si Maru nang malaman niyang nagmintis ang lahat ng atake niya ng sabay-sabay. Sa ganap na kontrol, pinalutang ng halimaw ang isa sa mga kristal, naghahanda para sa resback. At sa isang mabilis na galaw, ibinato ng nilalang ang matalim na talim patungo kay Maru. Dahil walang paraan para umiwas. Brutal na natusok ang dibdib ni Maru sa atake ng hayop. Pero sa kabila ng sakit, nagnitnit ang kanyang mga ngipin sa tindi ng poot at tumangging matumba. Galit na galit, tumalon si Maru mula sa bangin habang minumura ang halimaw sa ibaba. Siya ay bumulusok na parang rocket, diretso sa Nachal kasama ang kaniyang atake. Natusok ang nilalang ng isa sa mga kristal na napasigaw sa sakit dahil sa biglaang atake. Sa kabila ng mga sugat niya, tumawa si Maru ng parang baliw, natutuwa na. Sa wakas ay tinamaan niya rin ito. Pero basta na lang binunot ng halimaw ang kristal mula sa sarili nitong balikat na parang wala lang. At sa loob ng ilang segundo, tuluyang nagsara ang sugat dahil sa tulong ng dilaw na alikabok, napagtanto niyang ang bilis mag-heal ng hayop na to kaysa sa kaniya. Biglang pumasok sa isip niya ang isang alaala tungkol sa sinabi ni Agent Kang. Sa isang mabilis na flashback, makikita si Chakang na pinapagalitan siya dahil hindi siya nakikinig sa kaniya. Pinakita sa eksena si Maru na nakabulagta sa lupa, na pagod matapos ang isang araw na pagsasanay. Nagrereklamo siya noon na hindi siya bagay sa pakikipaglaban at sinabing hindi na niya kaya. Pagkatapos ay iniabot ni Chakang ang kanyang kamay para tulungan siyang bumangon habang pilit siyang pinalalakas ang loob. Hinawakan niya ito ng mahigpit at pinaliwanag na ang problema nito ay ang takot niyang masaktan. Pero pinaalalahanan niya ito na gumagaling sila sa alikabok, kaya hindi niya kailangang mag-alala.
Pero gayunpaman, dumaing pa rin si Maru na masakit ito at ang pagkain ng Nachal ay nakakadiri. Hinigpitan ng agent ang hawak sa kaniyang kamay kaya napahiyaw siya at humingi ng tawad sa pagrereklamo. Sa flashback pa rin, medyo nahihiyang nagtanong si Maru kung wala na bang ibang paraan para labanan ang mga halimaw. Doon pinaliwanag ni Chakang na para mapatay ang isang Nachal, kailangan mong pugutin ang leeg ng nilalang. Binalaan niya ito na hindi nakamamatay ang kaniyang mga kapangyarihan, kaya naiwan siyang. Kahit support role lang siya, nakangiti pa rin niyang sinabing sa kabilang banda naman, wala nang hihigit pa sa bilis niyang mag-heal ng sarili. Dahil doon, pinalakas ni Chana ang loob niya, at sinabing huwag siyang matakot na labanan ang Nachal. Balik sa kasalukuyan, pinunasan ni Maru ang mukha niya, at naalalang hindi niya kailangang matakot na masaktan. At dahil sa kapangyarihan niyang lumamon, mayroon na siyang nakamamatay na atake na magagamit niya ngayon. Ang problema nga lang, napakasama ng asinta niya, at hindi tumitigil sa paggalaw ang halimaw sa ibabaw ng bato. Napangitnit siya sa galit, iniisip na kung hindi niya makuha sa asinta, kailangan niyang gumawa ng paraan. Maya-maya, bumalik ang boses sa ulo ng Nachal, ginagaya ang narinig nito kay Maru kanina. Dahil wala nang ibang paraan, hinawakan niya ng mahigpit ang isa sa mga crystal blade at tumalon mula sa bangin. Habang mabilis na bumubulusok sa target niya, nagpaikot-ikot silang dalawa sa ere at ginaya naman ng Nachal ang bawat kilos niya. Dahil hindi maintindihan ang nangyayari, sumigaw si Maru na kung hindi niya ito makuha sa asinta, gagamit na siya ng desperadong hakbang. Ang balak niya ay saksakin ang sarili niya, para mapilitan ang Nachal na gawin din yon at mapatay ang sarili nito. May ngiti ng tagumpay, sumigaw si Maru na nagawa niya, sabay baon ng talim gamit ang lahat ng lakas niya. Pero kinagat lang ng halimaw ang kristal, hinarangan ang atake gamit ang mga ngipin nitong parang bakal. Nagulat si Maru. Naharangan ang huling atake niya sa paraang hindi niya inaasahan. Pagkatapos, sinamantala ng Nachal ang pagkakataon. Inabot nito ang dambuhala nitong kamay para hulihin si Maru. Sa isang iglap, nasakal siya sa leeg, at nagsimula ng hindi makahinga. Idiniin siya ng nilalang sa pader ng bangin, kaya wala siyang pagkakataong lumaban. Habang sinasakal siya, umalingaw-ngaw ang boses ng nanay niya. Paulit-ulit nitong tinatawag ang pangalan niya sa nakakatakot na paraan. Napasigaw sa sakit si Maru, dahil talagang nalamangan siya ng lakas ng nilalang. At nang walang kaawa-awa, ibinalibag siya ng halimaw sa lupa, hanggang sa magkaroon ng malaking butas. Bagsak at nanghihina, pilit siyang humahabol ng hininga, pero hindi talaga siya makahinga. Sa tindi ng desperasyon, nagpa siya siyang gamitin ang kapangyarihan niya. Kailangan niyang kagatin ang halimaw nang walang pag-aalinlangan. Pero biglang kuminang ang mata ng Nachal, ginagaya ang susunod niyang kilos. Biglang sumugod ang nilalang at kinagat ang leeg ni Maru ng pagkalakas-lakas. Napasigaw si Maru sa tindi ng sakit. Dahil sa gulat sa brutal na atake ng nilalang, binunot ni Maru ang isang kristal sa likod niya at itinusok ito sa leeg ng halimaw. Pasuray-suray siyang tumayo habang humihingal, napagtantong malala ang kagat na nakuha niya sa gitna ng gulo. Pero nilunok lang ng nilalang ang kristal na nakabaon sa balikat nito. Bigla namang nakaramdam ng matinding pagkahilo si Maru. Hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanya, napagtanto niyang ayaw tumigil ng pag-agos ng dugo niya, hindi na gumagana ang kakayahan niyang mag-heal. Dahil doon, bumagsak siya sa lupa. Habang bumubuhos ang dugo mula sa sugat sa leeg niya, noon lang pumasok sa isip niya. Naitanong niya sa sarili kung kinopya rin ba ng halimaw ang kapangyarihan niyang lumamon. Habang umuubo ng dugo, nagsimula na siyang magpanik. Hindi niya alam kung hanggang kailan pa siya tatagal ng ganito. Tinalikuran lang siya ng Nachal, at basta na lang naglakad palayo. Iniwan siya nitong mag-isang mamatay, pero isang misteryosong boses ang sumigaw sa kanya na bumangon, dahilan para bigla siyang matauhan. Napunta ang eksena sa isang flashback, at tinanong siya ni Chana kung ilang beses na ba siyang hinimatay. Ipinaliwanag niya na nagkakaroon siya ng mga panic attack at hindi niya ito makontrol. Habang nagsasalita, napahawak siya sa kanyang dibdib. Sabi niya, parang mamatay na raw siya sa mga sandaling yon, pero sumigaw si Chana na lalong dapat siyang lumaban. Binalaan siya nito na kung hindi siya lalaban, hindi lang niya mararamdamang mamamatay siya, kundi talagang matutuluyan siya. Ipinaalala rin ni Chana sa kanya na siya ang huling linya ng depensa, at kapag nabigo siya, maraming tao ang mamamatay. Balik sa kasalukuyan, umalingaw-ngaw ang boses ng tatay niya sa buong bundok, tinatawag ang pangalan niya. Desperado siyang hinahanap ng nanay niya, habang papilay-pilay na naglalakad sa gitna ng alikabok. Narinig ni Maru ang tawag mula sa ibaba. Nagbigay ito sa kanya ng kaunting pag-asa. Huminga siya ng malalim, tinitipon ang lahat ng natitirang lakas para sa huling hirit. Hinawakan niya ng mahigpit ang crystal blade kahit pa dumudugo ang kamay niya. Ginawa rin yun ng Nachal, panlaban. Sa isip niya, naririnig niya ang boses ni Chana na nagsasabing isama na niya ang halimaw sa hukay kung mamamatay man siya. Napakagatlabi siya sa galit, ibinubuhos ang lahat ng puot na nararamdaman niya sa sandaling yon. Pagkatapos, habang nagniningning ang mga mata, nagpakawala si Maru ng isang sigaw ng tindi ng galit sa halimaw. Ginaya rin ng Nachal ang sigaw niya. Sabay silang sumugod sa isa't isa, handa na para sa huling tapatan sa lugar na yon.
May hawak ding talim ang nilalang, saktong-sakto ang gaya sa sandatang gamit ni Maru, pero mas mabilis ang halimaw. Nauna itong umatake, ibinaon ang talim nito sa dibdib ni Maru. Napasigaw siya sa sakit, ramdam na ramdam ang tindi ng bawat tama sa kanya. Pero naglabas siya ng espada ng liwanag at pinagana ang isang dambuhalang kristal. Sabay-sabay na kumilos ang iba pang mga talim, nakatutok na sa kalaban. Diretso sa hindi makagalaw na Natchal. Mabilis na lumalapit ang sorpresang atake sa halimaw na wala ng matatakbuhan. Pagkatapos ay tinarakan ang nilalang mula sa lahat ng panig, kaya sabay-sabay itong dumanas ng matinding pinsala. Napahiyaw sa sakit ang halimaw, dahil sa wakas ay naramdaman din nito ang isang atakeng hindi nito kayang kopyahin. Para masiguro ang tagumpay, ginawang pain ni Maru ang kanyang sarili, kung saan natusok din siya kasabay ng halimaw. Nagnitnit ang kanyang mga ngipin sa hapdi, tinitiis ang dusa para tuluyan ng matapos ang atake. Dahil sa lakas ng impact, nagsimulang magkadurog-durog ang katawan ng Natchal, hindi na kinaya ang mga banat. At para sa huling tira, ang huling nakatagong kristal ay mabilis na lumipad patungo sa kanila. Humahagibis ang dambuhalang talim sa hangin, at malinis na tinaga ang ulo ng Natchal sa isang iglap. Pagkatapos niyon, bumagsak sa lupa ang katawan at ang ulo ng halimaw. Dahil sa wakas ay natalo na ito, nakatayo si Maru na hingal at punong-puno ng sugat habang nakatitig sa bangkay ng nilalang. Pero sagad na ang kanyang katawan at hindi na niya kaya tuluyan na siyang bumagsak sa pagod sa tabi ng halimaw. Habang may luha sa kanyang mga mata, nagdiwang siya ng may ginhawa dahil natupad na niya ang kanyang misyon. Ang dalawang katawan ay nakahiga na ngayon sa lupa, na nagmamarka sa pagtatapos ng isang matinding labanan. Sa malayo, ang mga clone ng Natchal ay nagsimulang maging abo na ikinagulat ng mga agent sa Seoul. Nagtanong si Nambul kung nahuli na ba nila ang orihinal dahil bigla na lang naglalaho ang mga halimaw. Pero ipinaliwanag ni Nero na hindi, ang tunay na Natchal ay napatay sa ibang lugar. Pagkatapos ay napaisip siya, nagtataka kung sino ang may gawa ng gayon katinding kabayanihan. Nagbalik ang eksena kay Maru habang hinahawakan ang kanyang leeg. Napansin ni Maru na naghihilom na ang kanyang sugat. Dahil patay na ang halimaw, nakaramdam siya ng ginhawa, pero bigla rin siyang nabahala. Akala niya ay hindi na siya makakalabas ng buhay sa pagkakataong ito, kaya nagpasya siyang kailangan na niyang hanapin ang kanyang nanay. Siguradong sobrang nag-aalala na ito sa kanya, pero biglang may isang kakaibang alaala na lumitaw. Isang boses ang nagsasabi sa kanya na kumain ng kung ano. Sa kanyang alaala, may isang mahiwagang figura na may nagliliwanag na kamao. Ang figurang ito ay nagpapakita ng napakabagsik na intensyon. Ang boses ng kanyang ama sa kanyang isipan ay sumisigaw na kumain siya. Naalala niya na ang kanyang ama iyon, na sinasabihan siyang kumain ng kung ano noong panahon ng pag-atake. Balik sa kasalukuyan, ang katawan ng Natchal ay nagsisimulang maging abo, at dahan-dahang naglalaho. Nakatitig lang si Maru sa halimaw, iniisip ang espesyal na kapangyarihan na taglay ng malakas na nilalang na iyon. Napagtanto niya na kung kakainin niya ang nilalang, maaari niyang makuha ang pambihirang kakayahang iyon para sa kanyang sarili. Naalala niya ang isang propesiya na nagsasabing isang kawan ng mga Natchal ang lulusob sa mundo. Buo ang loob, lumuhod siya sa tabi ng katawan ng halimaw, handang gawin ang dapat niyang gawin. Iniisip ang kaligtasan ng kanyang nanay, nagpasya siya na kung iyon ang mangyayari, kailangan niyang lalong magpalakas. At nang walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang lapain ang katawan ng Natchal sa isang nakakapangilabot na eksena. Kahit nasusuka, nilunok niya ang isang bahagi ng nilalang para masipsip ang lakas nito. Pagkatapos punasan ang kanyang bibig, nagpasya siyang kakainin niya ang bawat malakas na Natchal na haharang sa kanyang landas. Dahil doon, matinding nagliwanag ang kanyang mga mata na nagpapakita ng bagong kapangyarihang kakakuha lang niya. Dinala tayo ng eksena sa harap ng Sacred Heart Hospital kung saan ipinasok ang kanyang ina. Nagising ang kanyang ina na nagpapanik, sumisigaw at nagtatanong kung nahimatay ba siya doon sa bundok. Sa loob ng kwarto, kumakain siya ng merienda at sinabi kay Maru na wala na siyang maalala sa mga nangyari. Tinanong siya ni Maru kung talaga bang wala siyang maalala, at nakahinga ito ng maluwag dahil sa tingin niya ay mas mabuti na iyon. Nakita natin ang isang flashback kung saan takot na takot siya, iniisip na huli na ang lahat nang makakita siya ng isang halimaw na walang ulo. Ipinakita sa alaala ang pag-ungol ng nilalang, pero salamat sa dilaw na alikabok, nakalimutan na niya ang lahat. Balik sa kasalukuyan, binabasa ni Maru ang balita sa kanyang cellphone tungkol sa kaguluhang nangyari sa bundok. Pagkatapos ay binalaan niya ang kanyang ina, na sinasabing huwag na itong pupunta muli sa mapanganib na lugar na iyon. Pero ipinaliwanag ng ina na pumunta siya roon, dahil may nagsabing nakita raw ang kanyang ama sa mga bundok na iyon. Tumalikod si Maru ng tahimik, halatang nabigla sa pagbanggit sa kanyang ama. Nabunyag na ang kanyang ama ay nawala sa mismong mga bundok na iyon dahil sa isang Natchal. Isang awkward na pagbati ng magandang umaga. Wala sa mood makipagplastikan si Jiwan yon at sumigaw pa, tinatanong kung nasaan siya kahapon. Ang mayabang niyang katrabaho na si Eden Wu, bumulong ng pasigaw na halata naman daw ang sagot. Mapangutya niyang itinuloy na tumakas lang daw si Maru dahil naduwag ito sa sitwasyon.
Sa sobrang hiya, napayuko na lang ang bida natin at humingi ng paumanhin dahil hindi siya nakasipot. Pero bigla siyang ipinagtanggol ni Chanakong at sinabing pinauwi niya ito dahil masama ang pakiramdam. Gulat na gulat si Maru sa idinalahilan niya. Hindi alam kung paano magre-react, tinitigan lang siya ni Chanakong. Gamit ang kanyang mapulang mga mata, mukhang kalmadong-kalmado siya. Hindi naniwala si Jiwan at tinanong si Chana kung bakit nito nakalimutang i-report ang nangyari. Tumitindi ang tensyon at nagbabala si Jiwan na hinahayaan na niya itong masyadong abusado nitong mga nakaraang araw. Bigla na lang, mukhang magsusuntukan na ang dalawa sa gitna mismo ng opisina. Pero biglang tumunog ang alarm at sinabi ni Chana na level 2 ito, kaya mamaya na lang nila itutuloy ang away. Bugso ng damdamin na sumigaw si Maru para marinig ng lahat na sasama rin siya sa bagong misyon na ito. Natigil ang buong opisina at napatingin sa kanya. Biglang nag-cut ang eksena at dinala tayo sa isang bulubunduking lugar malayo sa lungsod. Makikita natin ang team na umaakyat sa trail, hingal na sa haba ng nilakad. Lumapit si Maru kay Chana at humingi ng tawad dahil napahamak pa ito ng dahil sa kanya. Pero sumagot siya na umalis lang naman ito dahil sa mga masasakit na salitang binitawan niya. Dahil dito, huminto siya sa paglalakad at tinanong siya kung ano ang nagtulak sa kanya na bumalik sa team. May determinasyon sa mukha, sumagot siya ngayon ay handa na siyang lumaban ng totoo. Bahagyang ngumiti si Chana at may mga gintong alikabok na lumulutang sa paligid niya. Umalingaw-ngaw ang mabibigat na yabag sa kagubatan at isang dambuhalang anino ang papalapit sa gitna ng alikabok. Dahil dito, napatigil ang buong team, nararamdaman ang pagyanig ng lupa habang papalapit ang halimaw. Pagkatapos, isang malaki at kakaibang natsyal ang lumabas mula sa usok. Huminto ang nilalang sa harap nila at umungol ng malakas, handa ng makipaglaban. Nagbabala si Chana kay Maru na wag maliitin ang halimaw, kahit na level 2 lang ito. Naalala niya na ang Mountain Team ay natalo ng isang mas malakas na natsyal. Pagkatapos ay nag-comment si Yoseok na ang Soul Team daw ang dumating at nag-ayos ng lahat doon. Sabi niya, sobrang lakas ng mga taong yon, level 7 pataas, kaya gulat na gulat si Maru. Nagpupuyos sa galit si Maru dahil siya naman talaga ang nakipagpatayan para mapatay ang bagay na yon. Sumisigaw siya sa isip niya, gusto niyang makuha ang credit, pero wala siyang masabi kahit isang salita kaninuman. Balik sa laban, itinuro niya ito ng may pagkalito at tinanong kung ano ba talagang ginagawa ng lintik na natsyal na to. Yun pala, nakatayo lang ang dambuhalang nilalang habang kinakamot ang sarili nitong kilikili. Biglang iniunat ni Maru ang kanyang braso sa harap ng lahat ng may determinadong tingin. Sinabihan niya sina Chana at Yoseok na umatras dahil siya na ang mag-isang lalaban dito. Litong-lito si Chana, gulat sa biglang inasal ng rookie. Nagtataka naman si Yoseok at tinanong kung paano matatalo ni Maru na level 1 lang ang isang level 2. Pero sumagot siya ng nakangisi at sinabing panoorin na lang nila siya at matuto sa isang master. Pagkatapos ay pumuwesto siya sa harap mismo ng natsyal, na nag-cross arms naman ng may paghahamon. Isinuklay ni Maru ang mga kamay sa kanyang buhok, nagko-concentrate para i-activate ang kanyang special ability. May kuminang na diamond sa kanyang noo, at sa wakas ay gumana na ang mirror natsyal powers niya. Inisip niya na ipakikita niya sa kanila kung gaano na siya kalakas, at hindi na siya basta-bastang inutil. Kasabay nito, sinimulan niyang gayahin ang halimaw, kinakamot ang mga braso niya sa napaka-weird na paraan. Isang nakakadiring berdeng usok ang lumabas sa kanya, at inamoy ito ng natsyal habang may kakaibang ekspresyon sa mukha. Inulit naman ng nilalang ang natutunan nito, at nagsimulang ikampay ang mga braso, kaya lalong kumalat ang baho. Maging si Maru ay halos masuka sa amoy, nagrereklamong hindi na niya kaya ang baho. Pero hindi siya nagpatinag, at sumigaw na pagbabayarin niya ito habang sumusugod pasulong. Kinain ng monster ang atake niya. Tinamaan ang nilalang ng direkta sa mukha, at nagpakawala ito ng nakakabinging sigaw sa tindi ng sakit. Dahil hindi kinaya ang lakas, bumagsak ang natsyal sa lupa. Sa wakas, talo na rin ito. Pagkatalikod niya, huminga ng malalim si Maru. Pagod na pagod matapos gamitin ang ganoon kalakas na enerhiya ng sabay-sabay, dahan-dahan siyang lumingon habang nakatingin ang mga kasamahan niya nang hindi makapaniwala. May kasamang ngiting tagumpay, nagdiwang siya at sinabing sa wakas ay nagawa rin niyang manalo sa laban. Tulala sina Chana at Yoseok, gulat na gulat sa ipinakitang lakas ng baguhang ito. Pagkatapos ng laban, ang grupo ay sinamantala ang malamig na simoy ng hangin para maglinis sa malapit na sapa, nakangiting pinatuyo ni Chana ang kanyang mga kamay. At tumingin kay Maru, na-curious siya sa lakas nito, pero medyo nasusuka pa rin si Maru habang bumabawi mula sa paggamit ng nakakadiring abilidad na iyon. Tinanong siya ng babae kung nakakakuha rin ba siya ng kapangyarihan kapag kumakain siya ng natsyal. Ipinaliwanag ni Maru na ginamit niya ang mirror power ng huling natsyal para kopyahin ang atake sa kilikili. Dahil dito, nagsimula siyang asarin ni Yoshio, ginagaya ang pose niya at sumisigaw ng, manood kayo at matuto. Humagalpak ito ng tawa at sinabing ang atake sa kilikili. Ang pinaka-nakakahiyang kapangyarihan na nakita niya kailanman. Namula ng husto si Maru at sumang-ayon na kung iisipin, medyo kakaiba nga ang abilidad na iyon.
Pero pinuri siya ni Chana, sinabing magaling ang ginawa niya, at pinapakita niyang natututo na siya. Nagulat at nahiya si Maru sa papuri, hindi niya inaasahan ang ganoong reaksyon mula sa dalaga, pero dagdag ni Chana. Nasa kabila ng lahat, nakakadiri pa rin daw ang pagkain niya sa mga monster. Tumimo kay Maru ang salitang nakakadiri, kaya naman nawalan siya ng gana dahil sa komento. Sinabihan siya ni Chana na magpahinga muna habang siya at si Yosok ay magche-check ng dust levels. Umupong mag-isa si Maru sa damuhan at bumuntong hininga, medyo nalulungkot sa sitwasyon. Itinakip niya ang mga kamay sa mukha, iniisip kung gaano nakakahiya na magkaroon ng kapangyarihang mabahong kilikili. Nalungkot siya dahil ang bagong simula niya at ang pagkakataong makakuha ng respeto ay nawala na parang bula. Bigla siyang may narinig na boses at dahan-dahang lumingon para tingnan kung sino ang nandoon. Isang misteryosong figura na nasisinagan ng araw, ang nagtanong kung siya ba talaga ang sikat na opisyal na si Han. Dahil sa sikat ng araw sa kanyang mga mata, nasingkit ang mata ni Maru at nagtanong kung sino ang lalaki, siya si Director Ildu. Na nagtanong kung siya ba ang nakapatay sa level 5 na natsyal sa bundok. Sa isang mabilis na galaw, lumapit ang direktor. At yumuko kay Maru. Itinanong niya kung paano ito nagawa ni Maru, gayong level 1 lang naman siya. Sumagot si Maru na tila may pagkamayabang, nagtatanong kung ano ang problema kung mahina man siya. Nang marinig ang matapang na sagot, ay bahagyang napangiti si Director Ildu. Nagpakilala siya bilang miyembro mula sa Seoul at inanyayahan si Maru na sumali sa team. Nagulat ng husto si Maru at nagtanong kung galing ba talaga ang lalaki sa sikat na opisina sa Seoul. Ngumiti ng bahagya si Director Ildu at nagtanong kung narinig na ba niya ang tungkol sa team. Tuwang-tuwa na sumagot si Maru ng oo. Dahil sabi ng lahat, sila ang pinakamagaling. Pero kumalma siya at nagtanong ng medyo nalilito kung bakit siya ang napiling anyayahan. May kumpiyansa sa sarili na ipinaliwanag ni Ildu na magaling siyang makakita ng malaking potensyal. Naguluhan si Maru, iniisip kung anong klaseng potensyal ang nakita sa kanya ng lalaking iyon. Nagbago ang eksena at makikita ang direktor na. Tinatawag ni Vice Director Yong Yun sa opisina. Tinanong siya nito kung nasaan siya dahil kailangang ipagpaliban ang isang mahalagang meeting. May maliit na ngiti, inamin niya na may tiningnan siyang baguhan na nakuha ang atensyon niya. Tinitigan siya ni Yong. At tinanong kung ang sariling anak ba ang tinutukoy niya. Binanggit niya si Eden Songwo na nasa team ni Maru. Pero sabi ng direktor, galit sa kanya ang bata, at hindi siya kinausap simula nang mag-divorce ang mga magulang nito. Ipinaliwanag ng direktor, na ibang baguhan ang talagang nakakuha ng atensyon niya. Nagtanong ang bise-direktor kung naniniwala pa rin ba siya na isang baguhan ang sanhi ng mga insidente sa Nachal. Kinumpirma niya ito at sinabihan silang bantayan ang Ganga Island dahil may kutob siya. Sa isang misteryosong lugar, isang sinaunang gintong enerhiya ang lumalabas mula sa isang nagniningas na altar, ang enerhiyang ito ay naglalakbay na parang alikabok sa isang madilim na pasilyo, naghahanap ng bagong host. Sa wakas, nakahanap ito ng target at sinapian. Ang katawan ng isang lalaking natutulog. Samantala, sa opisina ng team, tila tahimik at normal lang ang takbo ng araw. May nakakatawang ngiti sa mukha ni Maru, nangangarap pa rin tungkol sa imbitasyon ni Director Ildu. Nagdiwang siya sa pamamagitan ng pag-ikot sa kanyang upuan, hindi makapaniwala na gusto siya ng sikat na Seoul team. Pero naisip niya na ang ibig sabihin nito ay pakikipaglaban sa mga pinakamapanganib na Nachal. Sa muling pag-iisip, nagpasya siyang mas mahalaga ang kaligtasan at mas mabuting manatili na lang dito. Pero mabilis uli siyang na-excite, iniisip na sa wakas ay kinikilala na siya ng mga malalaking boss. Biglang sumulpot si Eden kung saan at sinira ang mood, ipinaalala sa kanya na isa lang siyang level 1. Litong-lito si Maru, walang kaalam-alam kung ano ang pinagsasabi ng kasamahan niya ngayon. Sa seryosong tingin, sinabihan siya ni Eden na itigil na ang walang kwentang tawa na iyan. Patuloy itong nagrereklamo, na nagsasabing nakakairita na ang ugali ni Maru. Sinisira niya ang diskarte nito. Pagkatapos, tinukso niya ito at sinabing naiinggit lang si Maru dahil wala naman siyang binatbat para sa Seoul. Pero sa kabila ng isang nakakatakot na ngiti, tinanong ni Maru kung sino ba sa tingin niya ang tinatawag niyang walang kwenta. Sa tindi ng galit, hinampas ni Eden ang mesa at sinigawan si Maru, sabay tanong kung anong lakas ng loob nito para sabihin yon. Tinamaan ng husto si Maru sa panunukso nang tawagin siya ni Eden na mabahong tagapalakpak ng kilikili, nataranta siya. Nagtataka siya kung paano nalaman ng kasamahan niya ang tungkol sa kapangyarihan niya. Pagkatapos, nakita niya si Yosok sa likuran. Napagtanto niya na kumalat na ang tsismis sa lahat. Nagsimula ng pagtawanan siya ng buong opisina, kasama si Kapitan Dakman. Hindi na mapigilan ng kapitan ang sarili, dahil tawang-tawa siya sa sitwasyon ng baguhan. Dinuduro niya ito habang patuloy na humahalakhak. Habang iniisip ni Maru kung gaano niya kamahal ang taong yon, at ang lahat ng nandoon, sumingit si Jiwan yon. Sinabihan niya ang lahat na itigil na ang pang-aasar kay Officer Han. Nagdrama naman si Maru dahil sabi ni Jiwan ay naging mahusay ang trabaho niya.
Pero bigla rin siyang tinukso nito, at sinabing nag-level up na siya mula sa pagtatago hanggang sa pakikipaglaban. Mas lalo siyang nawalan ng gana. Sa isang pasulyap na tingin, kitang-kitang bagsak ang loob niya. Maya-maya lang, nakita niya si Cheongong na nagkakape. Walang pakialam si Cheongong sa gulo sa paligid. Pagkaraan, mag-isa na lang si Maru sa opisina, iniisip na tingin ng lahat sa kanya ay isang talunan. Inilabas niya ang kanyang telepono at tiningnan ang contact info ng direktor, na nagsabing tawagan siya kapag nakapagdesisyon na ito. Taglay ang determinadong tingin, nagpasya siyang tatanggapin na ang alok para magkaroon ng bagong simula sa Seoul. Tumunog ang alarma at tumayo si Chana, sabay anunsyo ng isang level 2 na Nachal Alert. Pero bigla siyang hinawakan ni Eden sa braso. Pinigilan niya itong umalis, at matatag na sinabi na sa pagkakataong ito, siya naman ang pupunta anuman ang mangyari. Bakas ang inis sa kanyang mukha, iniisip niyang mamamatay siya sa pagkabagot sa nakatenggang opisinang ito. Pagkatapos ay lumingon siya kay Maru. Inanyayahan niya itong sumama dahil dapat daw ay laging magkasama ang mga baguhan. Nakatitig lang si Maru sa imbitasyon nito. Kitang-kita sa mukha niya na ayaw niya ang ideyang yon. Bumalik ang eksena sa kabundukan. Magsisimula na ang bagong misyon. Doon ay makikita natin sina Maru at Eden na umaakyat sa trail at hingal na sila. Mukhang excited si Eden sa sitwasyon, kahit na halatang pagod na siya, habang si Maru naman ay may iniisip. Ayaw na niyang makasama kahit isang segundo pa ang unggoy na yon. Nagbubulong-bulong siya na magiging perwisyo lang ito. Gusto na lang niyang matapos ito para matawagan na ang direktor. Sa sobrang pagod, pinunasan ni Maru ang kanyang pawis. Tinanong niya kung ano ang nahanap niya rito, sabay turo sa isang lumang bahay na pinaliligiran ng isang nakakatakot at kakaibang alikabok. Natakot si Maru at tinanong kung nanggagaling ba sa loob ng bahay ang alikabok at kung may mga tao ba sa loob. Nang hindi sumasagot, sinabihan siya ni Eden na sumunod, pero naisip ni Maru na hindi naman niya ito boss. Pumasok si Eden sa loob ng bahay ng may kumpiyansa. Sumisilip si Maru mula sa mismong likuran nito. Sa takot niya, sinuri niya ang alikabok, at sinabing mukhang mas makapal ito, at maaaring isang level 4. Sa loob, napakagulo ng paligid, balot ng makapal na layer ng dilaw na alikabok. Kumakalat din ang madilim na usok sa bawat silid. Dahil dito, mahirap nang makakita. Nagbabala si Maru na mag-ingat dahil baka nasa malapit lang ang Nachal. Pero deadma lang si Eden sa babala at patuloy na naglakad na parang walang pakialam, bigla namang may malakas na kalabog sa likod ng isang pinto. Indikasyon ito na may kung anong nandoon. Seryoso ang mukha ni Eden habang sinasabi na siguradong nagtatago ang halimaw sa loob ng silid na yon. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob para makapasok, pero natuklasan niyang nakakandado ang pinto. Pinipigilan siya ni Maru, pero tinulak siya ni Eden at sinigawang tumabi sa daan. Sabi niya kung ayaw bumukas ng pinto, gigibain niya ito. Dahil doon, isinuot niya ang isang itim na guwantes at inihanda ang kanyang kamao, na nagliliwanag sa matinding enerhiya. Napaatras si Maru sa takot. Sumigaw siya at inihanda ang sarili para sa isang malakas na pagsabog ng kapangyarihan, pero walang nangyari. Inaayos lang pala ni Eden ang guwantes niya. Pinagtawanan niya si Maru, na nakahinga naman ng maluwag at nagdiwang dahil buhay pa rin siya matapos ang takot na yon. Sumandal si Eden sa pinto. Gusto niyang maramdaman ang alikabok kaya hinipan niya ang dumi para makita ang loob. Sa pamamagitan ng butas ng susi, nakakita siya ng isang nakayukong anino. Nakasalampak ang misteryosong figura sa sulok, pinaliligiran ng makapal na ulap ng dilaw na alikabok. Sa kuryosidad, tinulak ni Maru si Eden. Sabi niya patinginin din siya kung anong nasa loob. Sumandal siya sa pinto, at naghinuha na mahina lang ang nilalang na yon. Pero tinawag siyang tanga ni Eden, at nagbabala na ang alikabok ay nasa level PQ man lang. Nagulat ng husto si Maru. Hindi siya makapaniwala na may ganoon kalakas na Nachal na lumitaw sa isla ng Ganga. Kabaligtaran ng partner niya, nag-inat naman si Eden. Sinasabi niyang nag-e-enjoy siya sa sitwasyon. May kasama pang nakakalokong ngiti, nagdiwang siya dahil magkakaroon na siya ng totoong laban. Sa desperasyon, tumakbo si Maru papunta sa labasan, at sinabing kailangan nilang tumawag ng backup, pero nang subukan niyang buksan ito, nabigo siya. Napagtanto niya na ang pinto sa harap ay nakakandado rin pala mula sa labas. Pinilit niyang pihitin ang hawakan, pero ayaw talagang bumukas ng pinto. Pagkatapos ay malakas niyang hinampas ang kahoy, habang sumisigaw na nakulong na sila at hindi na makakalabas pa, Wala siyang maintindihan, at iniisip niya kung dahil ba ito lahat sa misteryosong Nachal na yon. Bigla na lang sinipa ni Eden ang pinto. Paulit-ulit niya itong sinuntok ng buong lakas. Sumisigaw siya para pagbuksan sila. Habang nakangiti na parang baliw, tinawag niyang ermitanyo ang nilalang na iyon. Hinamon niya itong lumabas at lumaban. Nawawalan na ng pag-asa si Maru sa kabilang pinto, iniisip na masyadong gigil na ang baliw na ito. Sa loob, dahan-dahang itinaas ng nilalang ang ulo nito, at lumitaw ang mukha ng isang matanda. Sumandal siya sa pinto.